Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe patungo sa misteryo at sumpa? Sa Tianguin ng Cubao, isang kahon ng musika ang nagbukas ng pinto patungo sa hindi maipaliwanag na mga pangyayari na magpaparamdam sa inyo ng kakaibang lamig sa inyong mga likuran. Hindi inakala ni Carmela na ang simpleng pagkahumaling sa isang lumang bagay ay magiging susi sa isang bangungot na hindi niya inaasahan. Samahan ninyo ako at alamin natin kung paano ang isang melodiya ay magiging hudyat ng isang sumpang hindi matatakasan sa ating kwentong Ang Sumpa ng Kahon ng Musika. Sa isang maalinsangang hapon sa Tianguin ng Cubao, Quezon City, naglilibot si Carmela, isang kolektor ng vintage items. Kahit anong silip niya sa bawat sulok, wala siyang makitang kakaiba na magpapatibok ng kanyang puso. Hanggang sa isang sulok, nadapa siya sa isang kahon ng musika na may ukit na lumang disenyo, tila nagmula pa sa ibang panahon. Parang may sariling mundo ang kahon na yon na hindi pa nadidiskubre. Ipinakita ni Mang Rodel, ang matandang may-ari ng Tianguin na may maputlang balat at malamlam na mga mata, ang kahon ng musika kay Carmela at sinabing, "Swerte mo, iha, bihira lang ang ganitong klaseng antigo." Bagamat hindi gumagana ang kahon, nadama ni Carmela ang kakaibang atraksyon dito at nagpasya siyang bilhin ito. Hindi alintana ang babala sa mga mata ni Mang Rodel. Ano kaya ang misteryo sa likod ng mga matang iyon? At ano ang naghihintay kay Carmela sa kanyang modernong kondo sa BGC? Sa kanyang kondo, inilapag ni Carmela ang kahon ng musika sa tabi ng kanyang koleksyon ng mga lumang libro at sining. Habang pinag-aaralan niya ang mga simbolo at salitang ukit sa kahon, nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa kanyang likuran na parabang may ibang presensya sa silid. Parang may bumubulong pero walang tunog. Pagdating ni Marco, isang software engineer at nobyo ni Carmela, agad niyang napansin ang pagbabago sa aura ng kwarto. Kapwa sila na mesmerize sa kahon ng musika. Sa paghawak ni Marco sa kahon, aksidenteng naipihit niya ang susi nito. At biglang tumugtog ang isang malungkot na melodiya na nagdulot ng hindi maipaliwanag na pangangatog sa kanilang mga laman. May kakaibang kapangyarihan ba ang melodiya na yon? At ano ang susunod na mangyayari sa magkasintahan na ngayon ay napapalibutan ng hindi maipaliwanag na kilabot? Pagkatapos ng isang masayang hapunan sa labas, bumalik si Carmela sa kanyang kondo, tanging ang ilaw mula sa kanyang cellphone ang nagbibigay liwanag sa madilim na silid. Nagulat siya nang makita ang kahon ng musika na bukas at tumutugtog ng melodiya kahit walang humihipo dito. Ang mga anino sa paligid ay tila sumasayaw sa ritmo ng musika na parabang may sariling buhay. Ano to, bakit bukas to? Espulong ni Carmela sa sarili habang papalapit sa kahon. Sa pagtatangka niyang isara ito, biglang nagliparan ang mga papel at litrato sa paligid at isang hindi nakikitang puwersa ang nagtulak sa kanya palayo. Napasigaw siya, "Anong nangyayari?" Sa takot, itinago ni Carmela ang kahon sa isang matibay na kahon ng sapatos at nilagyan ng mabibigat na libro sa ibabaw. Sana matapos na ito, dasal niya. Umaasang mapipigilan niya ang kakaibang pangyayari. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang gabi ng kababalaghan. Sa kalaliman ng gabi, nagising si Carmela sa malamlam na tunog ng kahon ng musika. Ang melodiya ay tila humihila sa kanyang kaluluwa palabas ng kanyang kama. Hindi to pwede, aniya, habang dahan-dahang bumabangon at lumalapit sa pinagmumulan ng musika. Puno ng pangamba at kaba, lumakad si Carmela papunta sa kanyang walk-in closet kung saan nanggagaling ang musika. Ang bawat hakbang ay tila mas bumibigat habang papalapit siya sa closet. Sa pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya ang kahon ng musika na tila may sariling buhay. Sa isang iglap, bumukas ang takip nito at isang hindi nakikitang kamay ang kumalmot sa kanyang braso.
Aray ko, sigaw ni Carmela habang hawak ang sugatang braso. Sa sakit at takot tumakbo siya palabas ng kwarto. Ngunit bago pa man siya makalayo, ang mundo ay umikot at siya'y nawalan ng malay dulot ng matinding trauma. Ano ang kahihinatnan ni Carmela sa loob ng kanyang sariling tahanan? Ang bangungot ba ay magpapatuloy o may pag-asa pa bang makatakas siya sa sumpang bumabalot sa kahon ng musika? Nagising si Carmela sa isang masikip at madilim na espasyo. Ang kanyang hininga ay mabilis at ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. Ano to? Saan ako? Bulong niya sa sarili habang pilit niyang inaaninag ang kanyang paligid. Dahan-dahang napagtanto ni Carmela na siya ay nasa loob na ng kahon ng musika. Ang kanyang katawan ay tila naglaho at ang kanyang diwa ay nakulong sa kahong iyon. Hindi ito pwedeng mangyari. Aniya, ang boses niya ay nanginginig sa takot. Sa labas ng kahon, ang melodiya ay patuloy na tumutugtog na parang isang paanyaya o babala sa susunod na magiging biktima. Tulong! May tao ba diyan? Sigaw ni Carmela ngunit walang sumasagot. Ang musika ay tila kumukutya sa kanyang kalagayan, nagpapaalala sa kanyang wala siyang magagawa kundi maghintay at umasa. Sa loob ng kahon naririnig ni Carmela ang mga yabag ng ibang tao. Ang bawat yabag ay nagdadala ng pag-asa at pagkadesperado na mayroong makakatuklas sa kanyang kalagayan. Sana may makarinig sa akin, dasal niya habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa labas ipinapakita ang tianggi sa Cubao na puno ng mga tao. Ang kahon ng musika ay nasa isang bagong pwesto, naghihintay ng bagong may-ari. Ang mga tao ay abala sa pagtingin-tingin ng mga gamit, walang ideya sa nakatagong panganib ng kahon. Isang bagong mamimili na walang kamalay-malay sa nakaraan ng kahon ang nakakuha ng atensyon dito. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon, naipihit niya ang susi ng kahon. Ang ganda naman ng tugtog nito, komento ng mamimili, hindi niya alam na sa bawat nota ay may kasamang sumpa. Sa pagtugtog ng kahon ng musika, ang melodiya ay muling nagesyo sa paligid at sa malayo ang diwa ni Carmela ay naghihintay, nag-aabang sa susunod na magiging parte ng sumpa ng walang hanggan. Ang kanyang tadhana ay nakatakda na at ngayon isa na siyang babala sa mga susunod pang makakarinig ng sumumpang melodiya. Ano kaya ang mangyayari sa bagong may-ari ng kahon? Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod. Mga kaibigan, ang kwento ni Carmela ay paalala na ang pagkahumaling sa antigo ay maaaring magdala ng hindi inaasahang sumpa. Salamat sa pakikinig, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na ako makita kayo sa susunod na upload at tandaan, bago humawak ng lumang bagay, isipin kung ano ang maaring sumama sa iyo pauwi. Goodbye at mag-ingat. Baka ang susunod na tugtog ng kahon ay para sa iyo.